Magandang araw! Magkakaroon tayo ngayon ng pagsasanay tungkol sa kasarian at kailanan ng pangalan. Ang paliwanag tungkol sa paksang ito ay nasa hiwalay na video. Para sa unang bahagi, sabihin ang pangalang hinihingi sa panaklong. Pagkatapos kong basahin ang isang bahagi, i-pause muna ang video na ito. Kapag handa ka ng malaman ang sagot, i-play muli ang video para dito. Bilang 1. Tumawag ang tito at tita ko sa Messenger upang kumustahin ang aking kapatid. Alin dito ang pangalang panlalaki ang kasarian? Tito. Ito ang tawag sa kapatid na lalaki ng magulang mo. Alin dito ang pambabae ang kasarian? Tita. Ito ang tawag sa kapatid na babae ng magulang mo. Alin dito ang ditiyak ang kasarian? Kapatid. Ang pangalang kapatid ay ditiyak kung babae ang tinutukoy na kapatid o lalaki. Alin dito ang pangalang walang kasarian? Messenger. Ang messenger ay pangalang walang kasarian. Hindi ito babae, hindi rin lalaki. Bilang 2. Naghanda ng sari-saring laro ang aming guro. Alin dito ang pangalang isahan ang kailanan? Guro. Ang ay ginagamit upang tumukoy sa isang pangalan lamang. Kapag marami, ang mga ang ating ginagamit. Isang guro lamang ang tinutukoy rito. Alin naman dito ang pangalang maramihan ang kailanan? Laro. Ang salitang sari-sari ay marami ang tinutukoy. Naghanda siya ng iba-ibang laro. Hindi lang isang laro ito. Para sa ikalawang bahagi, sabihin ang kasarian at kailanan ng mga pangalang may salungguhit sa bawat pangungusap. Bilang 1. Ibinigay ng Panginoon ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Ano ang kasarian at kailanan ng pangalang anak sa pangungusap na ito? Ang kasarian nito ay ditiyak. Maaaring ang anak ay babae. Maaari din naman itong lalaki. Ang kailanan naman nito sa pangungusap na ito ay isahan. Ginagamit natin ang salitang bugtong upang manghulugang isa. Bilang 2. Sari-saring paninda ang iniaalok ng mag-iina upang mabuhay. Ano ang kasarian at kailanan ng pangalang paninda? Ito ay walang kasarian. Walang panindang babae o panindang lalaki. Ang kailanan nito ay maramihan. Ang salitang sari-sari ay ginagamit natin upang manghulugang marami at iba-iba. Bilang 3.
Si Impong Leti ang laging nilalapitan ng kanyang mga kabarangay upang umayos ng anumang hidwaan. Ano ang kasarian at kailanan ng pangalang Impong Leti? Pambabae ang pangalang Impong Leti. Impo ang tawag natin sa ating lola. Ang kailanan nito ay isahan. Ginagamit natin ang si kapag isa lamang ang tinutukoy at sina kapag marami. Bilang 4. Tumutulong sa gawaing bahay ang magkapatid upang maging magaan ang trabaho ng kanilang mga magulang. Ano ang kasarian at kailanan ng pangalang magkapatid? Ito ay di tiyak ang kasarian. Maaaring ang magkapatid ay parehong babae, parehong lalaki, o isang babae at isang lalaki. Hindi natin ito tiyak. Ang kailanan naman nito ay dalawahan. Nabubuo ito sa pamamagitan ng pagkakabit ng panlaping mag sa salitang ugat na kapatid. Ang ibig sabihin nito ay siya at ang kanyang kapatid. Bilang 5. Ang aking sangko ang sumusuporta sa aming pamilya simula noong naulila kami. Ano ang kasarian at kailanan ng pangalang sangko? Ito ay panlalaki. Sangko ang tawag natin sa ikatlong kapatid na lalaki. Ang lang at hindi ang mga ang ginamit upang tukuyin ang sangko. Ito ay nangangahulugang isa lang siya. Narito ang pinagkunan ng mga disenyo para sa video na ito. Salamat!